Good morning, friends! Magluluto tayo, nakapagprito na ako ng tilapia, gagawing escabeche ni Louie Boy. Masarap siya magtimpla sa mga ganyan-ganyan. So ako, magigisa muna ako ng, gusto ko to, sayote. Pero dito, ang nilalagay ko guys, bawang lang. Pwede na kayong mahilig magsibuyas. Ako mahilig na sibuyas, pero dito, pag niluluto ko to, bawang lang. Tinry ko minsan na may sibuyas, okay lang din, pero mas gusto ko na bawang lang. Ito yung bawang ko na meron pang natira, oh. Lagyan ko ng oil para lagay ko sa ref. Mas madali sa akin yung ganun. Hindi na ako maghiwa ng bawang sa araw-araw. So, ganyan lang guys. Bago pa masunog, lagay na natin ito. Ito yung ganyang hiwa sa ganitong luto. Wala na siyang sahog. Pwede nyo lagyan ng giniling kung gusto nyo. Yan lang, hanggang lumabot lang siya ngayon. Kahit ano pwede nyo isahog dyan. Bago lagyan ng asin, lagyan ko ng Knorr chicken. Yan ang pinakasahog niya. Yan ang pampaalat. Ngayon, pag kulang pang alat, dagdagan natin. Pwede rin kayo maglagay ng toyo kung gusto niyo may kulay. Pero ako mas gusto ko itong ganyang lang siya, light green. Parang kulang, susarapan ako. Sa ganitong luto, ha? At saka guys, pag niluluto ko to, yung meron pa siyang crunch ng konti. Isang kaldero lang guys ginamit ko. Diyan ako nagprito, inalis kong mantika, pinunasan kong konti, tapos diyan na rin ako nagisa. Diyan ko na rin palulutuin ng escabeche si Louie Boy. O di isang kaldero lang ang ang huhugasan. Ngayon, ewan ko kung ito ang ibig niya sabihin na, I don't know, as it you, Franny, ang nagtanong, I'm not sure. Kung ano ang pangalan ng kaldero na, ito lagi ko ginagamit, paborito ko to. Hindi ko alam kung itong ibig sabihin na kaldero, pero ito walang pangalan, walang brand. Kasi yan, mumurahin lang yan sa Didis ko lang yata yan nabili. Walang Meron ako nito similar color, similar shape. Kaya lang hindi itim ang takip. Ito nga walang takip ito. Ibang kaldero yan na takip. Kaya nga siya mura lang walang takip. Kasi minsan ang takip, mahal yan eh. Parang kasing mahal lang din ang kaldero mismo. So anyway, itong kaldero na to is walang brand. Bogus. Siguro ang brand niya na doon sa papel. Nung binili yan. Tapos, ewan ko, yung iba kong, may KitchenAid, may kung ano-ano, mayroong Calphalon. Pero usually mga kaldero ko, nasabi ko na dati, namumurahin lang. Kasi pag nagustuhan ko itsura, non-stick, gusto ko yung shape, ang size, okay na sa akin yun. Hindi ko kailangan mamahalin. Ayaw ko nang mamahalin, tapos pang forever na kaldero. Sa lahat ng bagay na ayaw kong forever is kaldero. Kasi kahit anong mamahalin yan, nagmumukhang luma. At saka siyempre nakakasawa rin kung mahilig kang magluto-luto. Tapos yung kaldero mo, the same for the ilang dekada, nakakasawa rin. Para sa akin lang yun, ha. Hindi ako nag-iinate. Dahil sabi ko nga, mga gamit ko is mumurahin. Hindi ko na siya guys nilalagyan ng tubig. Ganyan lang siya, parang stir fry. Pwede nyo rin lagyan ng oyster sauce or vegetarian mushroom oyster sauce. Yun, magkukulay na rin yun. Pero ito, ganito lang. Ay, sarap na sarap na ako. Pati si Louie Boy, pati mga bata kumakain ito. Kangkong din, ginaganyan ko rin. Aside from adobong kangkong, yung ganitong luto lang, bawang lang, stir fry, is very good. Yung sa kangkong naman, natutunan ko yan sa kasama ko dating pharmacist na in-check. May bawang siyang kangkong. Pero hindi naman mukhang adobo. Sabi ko, tapos tinatry niya ako, sarap. Sabi ko, ano niluluto yan? Sabi niya, yung nga, gisa lang, bawang. Maraming bawang. Ay, yun ang niluluto ko.
Paminsan-minsan, adobo. Pero yun, mas gusto ko ngayon. Tikman natin ang alat at ang lambot. So, hindi na kailangan ng alat. Kaya inuuna ko yun pag naglalagay ako. Luto na guys. See? Ang bilis lang. Ang pagluto ko. Tapos na. Ihain ko na yan. Alisin ko na dyan para makapagluto na si Louie Boy, ha? Friends, magluluto tayo ng ano naman, escabeche. Escabeche Tagalog, ha? Wala ito ng mga bell pepper, walang carrots, wala nung mga ganon. Tagalog, walang halong gulay. Yan. Maraming luya. Dahil kasi yan, kinakain ko lang yan luya. Ang daming luya, no? Parang libre. Tsaka sibuyas. Ayan. Ito nung araw kasi, nung bata pa ako, gusto ko to na niluluto ng ng tatay. Yun ang ang escabeche naman nun, lang yung tao nga, escabeche Tagalog dahil walang masyadong maraming sahog-sahog na bell pepper. Nung araw naman, hindi naman masyadong gamitin, mga carrots. Nung naging westernized na tayo, yun, tsaka lang nagkaroon ng mga ganong mga sangkap. But otherwise, wala. Tapos, lagyan natin ng patis. Ayan. Tama na yung patis na yun. Dahil kasi lalagyan din natin ng asin. Para lang ma-enhance yung lasa. Etong escabeche Tagalog. Ay, naku, gusto ito. Lagyan natin ng sabaw. Medyo, ayan, dahil kasi gusto ko yung isda, pinapapasok ko yung sabaw sa loob ng isda, sa meat, para malasa. Kaya ang isda, kailangan medyo tostado pagka yung pinirito. Ganun. Ganern. Takpan muna natin at ating pakukuluin. Ito, friends, kumukulo na. Tapos, ihuhulog na natin itong bagong prito to. Pero alam nyo kung pwede okay sa akin yung leftover. Pinrito nyo kagabi, isda, galunggong, kahit na anong isda, galunggong, hasa-hasa, yan, masarap yan, mga favorite ko yan. Ayan, pasisip-sipin natin ngayon yung meat niya sa sabaw. Maglalagay tayo ng konting suka. Ang magiging lasa nito, friends, maasim-asim na manamis-namis. Yan. Tapos, magdadagdag tayo ng asin. Kaya, konting patis lang ang nilagay ko kanina. Kasi, iba yung naibibigay lasa ng patis. Iba rin yung naibibigay. Tapos, ma-enhance ng
ng asin. Yan ang mga nagpapasarap sa sa timpla. Yan. Tapos, titikman-tikman nyo. Pagka tama na sa inyo yun, yung lasa. Ang gagawin natin ngayon, paglalabanin natin yung alat at asin. Yan. Kanya aking titikman. Kulang pa, pareho. Yan. Huwag masyadong marami ha, hindi para maging ano siya, hindi para maging paksiw. Yan. Tapos, alat din. Konti-konti lang ang lagay. Tapos ating babaliktarin. Yan. Ako, sarap ng pagkain pumasok na sa loob ng meat yung yung lasa nito. Sarap. Sa panglasa nyo, susundin nyo ha. Hindi ito panglasa ko. Sa panglasa ko, okay na ang ang asim at alat. Ang susunod nating ilalagay, ito, asukal. Ako pinatatagal ko to dahil gusto ko masipsip ng meat niya yung lasa. Para habang kinakain niyo yung isda, talab na talab ang lasa. Yan, tamo, walang ang pinakasahog lang natin yan, tulang luya at saka sibuyas. Kasi nung araw, wala pa namang gumagamit masyado ng mga carrots, bell pepper, yung mga ganong sangkap. Masarap to doon sa mga lipas na na prito ha, tandaan nyo. Pag may tira kayong pritong isda, iluto nyo ganito. Ayan, magugustuhan ng mga anak nyo sigurado. Marami silang makakain. Ngayon, ang sabaw, nasa sa inyo rin kung gusto niyo masabaw. Kung marami kayong mga junakis para magkasya ang sabaw, dagdagan nyo. Tapos, yun lang timpla ang magdadala. Yan. Tapos, kung gusto nyo maglagay ng bechin, gusto nyo maglagay ng magis, magis sarap. Magic sarap. Maglagay tayo ga. Magic sarap. Andiyan, yung first na. Ito. Ang magic sarap. Konti lang. Yun, ganun lang. Ma-enhance lang. Nagugutom na ako. Ay, ang sarap nito. Pagkatapos nito, kakain tayo. Tapos, merong ginisang sayote. Ay. Yep. Ha? Yep. Sarap nito. Ito mga lutong naminis ko nung araw. Ganitong luto lang. Siyempre, bata pa ako nun kaya... Wow! Ayan na. Naglaban na yung asim, alat, at tamis. Chicken. Oh, my God. Very good. Saan pa kulang? Sa kanin. Kanin. O, sige. Okay na? Okay na, okay na. Teka.
May isang sili akong nakita eh. Huhulog ko lang. Huwag pa ko sandali. Baka kulang sabaw. Ang sarap niya kaya no. Akala nyo walang pampapula ha? O ayan o, para pumula o. Ayan! Pwede natin ilagay itong konting natin ng tubig. Ayan. Ayan. At saka nyo na lang i-adjust uli ang lasa. Wala naman pupuntahan ng ano niyan eh, ang lasa niyan eh. Nandyan lang eh. Yung sinasabi na pagka nagdagdag ka ng tubig, mawawala ang lasa. Saan pupunta ang lasa? Di habulin mo. O, alam mo, tumabang. O, dilagyan mo konting kung anong gusto mong ilagay. Asin. Pag nawala ang tamis, o, lagyan mo konting asukal. Pero tatandaan nyo ha, magkakalaban lang yung lasa niyan. Alat, asin, at tamis. Hindi po pwede yung mas lamang ang asin, o mas lamang ang alat, o mas lamang ang tamis. Kailangan yan yung balanse sila. Yan. Ganon. Ganyan. Sang-ayon na ako sa lasa. Biscuit tikman nyo. Ang sarap. Kain na tayo. Talagang magugustuhan nyo. Isa na lang ang kulang dito. Kanin. Kanin. Ayun. Luto na ang kanin. Oo. Kaya lang, ibig sabihin, kumain na tayo. Kain na tayo. Kainin natin with kanin. Okay. Teka muna ha. Ihiyaan lang ko muna. I-plating ko muna ha. Oh, para hindi na tayo magastos sa dyan ka na rin sa... Dito malinis naman yan. inilagay yung prito kanina, nung pinrito ni Jerlyn. Oh. Ngayon, para makakipid tayo ng tubig, sabon, Tsaka trabaho. at saka konting oras ng trabaho, dito na natin sasandukin. Ayan. Gusto mo pag dikit-dikit, pag sama-samahin pa natin sila? Ayan, para presentation. Dalawang tilapia lang yan. Dahil kasi, Dalawa lang kami. hindi marami ang, kung may matira konti lang, hindi na magpapangat. Wala nang pangat. Pang na lang, pang. Pwede kayo ubusin. Oo, kung mauubos nyo, ubusin. Yeah. Yan, ibibigyan natin ng magandang presentasyon. Oops. Alam mo, ginugutom niya na yan, tagal eh. Alam mo naman ako eh. Oh, oops. Oh, ayan. Oh, diba? O, ibuhos mo na yung ano. Tapos ayan, oh. Lagay mo ito sa ibabaw, oh. Ayan, oh. Tapos, at saka natin ilalagay ito. Alam nyo, ito lang sabaw. Sabi ko sa inyo, pag hindi nasarapan ng mga junakis nyo, sabihin nyo, I'm a liar. You can call me Louie Boy, you're a liar. Oh. Nawala ang sili. Nawala. Ilalabas ko yan. Ayan. Ito sa gitna. Relax ka lang. Halian mo na, nagugutom Ayan na talaga ako. Oh, ayan na. Oh. Ayan. Ay. Oh, nakatayo pa siya, oh. Oh. Kain na tayo guys, kain tayo. Eto, magagamit ko to. Yan. Kain na tayo guys. Ganern. Okay? Thank you so Lord. much. Thank you, Lord. I love you all. Bye-bye. Bye-bye.